testimony. Ipangalandakan po natin kung tayo po talaga ay na-bless. Amen? Sino po ang unang ipangalandakan ng Panginoon sa kanyang buhay? One, two, three. Stella. Ikaw na kasi birthday sa Wala po ba mauuna dyan? celebrant mo na. Amen. Amen. Praise the Lord. So lahat po naman tayo ay na-bless. And praise God. Marami po talaga tayong pagpasalamat. And ako nga iniisip ko din kung ano yung pagpasalamat po talaga. Pero sabi ni Lord, marami po tayong pagpasalamat. Ang the best na pinagpapasalamat po natin ay naligtas po tayo, di po ba? So, dahil sa pagkaligtas po natin ay andito tayo na magpupuri sa kanyang pangalan. Amen po ba? Kasi hindi madali na magpuri sa Panginoon kung hindi mo talaga naintindihan yung kaligtasan mo sa iyong buhay. Di po ba? Nahihirapan din po ako kaya talagang dinidisiplinahan po talaga ako ni Lord hanggang ngayon. So, pag nangusap yung Panginoon sa atin, I will just obey na huwag po nating isipin na emotion lang natin or delusion, but we just obey kasi maganda naman yung kasi yun nga hindi na tayo nabubuhay sa mga mundo ito, but we are now in Christ, kaya hindi talaga madaling mag-Kristiyano, pero sabi nila nga ang tunay na Kristiyano ay masayang tunay kung lagi po tayo nag-o-obey sa Kanya. Hindi po madaling mag-obey, pero through the prayer of others is nakakayanan po natin lahat, di po ba? Kaya we need each other prayer po talaga. Kasi maraming reason na hindi dapat po ako dito tumayo. Yung boses ko pa lang, yung pananalita ko pa lang, hindi ko po yun kaya kung wala ang Panginoon sa aking buhay. Praise the Lord. Siya po talaga ang naitataas sa ating buhay at lahat nakakayanan po natin. Amen? So, praise the Lord kasi niligtas niya ako and yung desire ng heart ko ngayon is habang tumatanda po ako, gusto ko din na lumilevel up yung spiritual life ko. Amen? So yun lamang po, glory to God. Sino ba po? Ako. Amen. Ayaw ko sana magsalita, pero tuguran natin ang Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay na pag magpagamit tayo kay Lord, yung heart natin, tunay na hinihiwalay talaga tayo. Sinisiparate tayo sa mga tao, mga unbelievers. Ramdam niyo po ba? Ako ramdam ko. Kasi last Sunday, may new client na po sa pagmamassage. Hindi ko na-expect na ipapatouch niya sa akin. Yung amo niya ipapatouch niya sa akin. Yung pala, may epilepsy din, tulad ng amo ko. Tapos, hindi ko, alam mo, gusto niya lang kasi may halap daw, iipuin ko lang daw yung dibdib niya, saka yung likod niya. Pero, ang sabi ng Holy Spirit, ipag-pray ko. Ginawa ko, nag-obey pa ako sa Holy Spirit. PP pala yun. Ay, hindi lang totally PP, pero kapag kinausap mo, titingin lang siya, yung hindi man nagsasalita. Pero nag-declare ako ng, di ba sabi ni Lord, yung mga PP nakakapagsalita, yung mga bulag nagsisipagkita at yung mga pilay nagsipaglakad. So, dineclare ko po yun. Tapos nung kumakain na po sila, nagsalita yung matanda. Tapos tinanong niya ng paulit-ulit, sumasagot na automatic. Hala, sabi niya, hala sis, anong ginawa mo dito? Sabi ko, narinig mo naman ka, anong sinabi ko? Sabi ko, yan ang power ng prayer. Sabi ko, ipag-pray mo lang, ipagpatuloy mo, ipag-pray ang employer mo. Kasi sabi ko, ang amo ko isa ring epilepsy. At yun nga po, natuwa po yung bago ko pong, pinay din po siya. Bago ko pong nakilala sa mall. So yun nga po, nag-ask siya ng massage sa akin kasi nag-sabi ko sa kanya, baka sis may kakilala kang gusto mag-massage. Kaya sabi ko, ganito mabilis akong lumabas. Sabi ko, so yun, tinawagan niya ako. So yun, may purpose pala kung bakit dinala ko doon. Tapos isa pa, nung isang araw, yung amo ko po, inatake na naman. Ang kulit, sobrang kulit. Nakatayo sa sopa, hinarapan ko talaga siya. Hindi ko alam kung bakit nag-speaking ako sa kanya, hinarap ko talaga siya. As in, talagang grabe yung power ng pag-speaking ko sa kanya.
Pero ang nakakatuwa doon, nilalabanan niya ako. Pero yung time na ginanong ko yung kamay ko, tapos umupo talaga siya, tumayo na naman siya, nag-explain na naman ako talagang umuupo talaga. Nakikita ko kung gaano talaga ka-difference yung evidence sa buhay niya. Grabe kung may amo pala kayong epilepsy at talagang makikita niyo yung matang nang lilisik. Hindi mo siya isipin na amo, kundi siya isipin mo yung spirit na nandun sa loob ng katawan niya, kundi talagang sabi ko, Lord, in the name of Jesus, lalo siyang nagagalit, gumagano na siya. Sabi ko, Diyos ko, Lord, pinapractice mo ba ako? Para hindi ko alam kung anong gift mo sa akin, pero ramdam ko talaga yung pag-release ng power sa katawan ng amo galing dito sa kamay ko. Sabi ko, Diyos ko, talagang nanginginig ako. Hindi sa nagagalit ako, kundi yung paglaban sa demon, sa spirit, sa loob ng amo ko kasi epileptic nga. Kasi hindi niya alam ang ginagawa niya. Tapos minsan binibidyohan ko siya. Pinapakita ko, sabi niya, hindi niya daw yun alam. Pero inyo yun, sabi ko, ikaw to. Sabi ko, no, hindi. Sabi niya, hindi. Sabi niya. So yun po, kaya sabi ko, Lord, kung wala, alam niyo sa pag-prayer, kung kunyari wala na tayong maisip na sasabihin, there is power in prayer and tongues, and then ang Holy Spirit po, nag-i-intercede po siya. Kaya sabi ko, kasi minsan naubusan na rin ako ng pasensya, na bibihin siya. So wala na ibang magawa talaga, kundi ipag-pray yung amo ko. So yun po, pero naiyak ako sa ginawa ni Lord talaga na na-amaze ako. Sabi nga ni Sis Els na natatakot na siya minsan sumabay sa akin. Kasi nga talagang sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Kung ano man ang will niya sa akin, handa ako. Kasi I lift it up to the Lord. I am fully surrender to the Lord. Hallelujah. So, I always pray and we are always pray that use us mightily in the will of the Lord. Amen. So, all glory belongs to God.